Okay, magandang hapon po. Ewan ko kung nakikita niyo ako. Hindi ko alam kung naka-live na tayo, no? Mukhang, ayun. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa lahat ng nandito sa ating church building ngayong hapon. Happy Lord's Day. Siyempre, yung mga nanonood sa atin sa kani-kanilang mga tahanan. Happy Lord's Day po sa inyo. Alam ko na baka yung iba pupungas-pungas pa, no? Kasi iba sanay mag-siesta ng gantong oras. Okay, so magpapatuloy ang ating afternoon worship ng alas 3 ng hapon. So, let's see kung mababago yung ating schedule. Hintayin, antabayanan lamang po yung mga announcements sa mga darating na Sunday. Okay, welcome kay Teacher Roxanne. No, first time niya ngayon. Co-teacher siya ni Rona. Si Teacher Rona, Teacher Roxanne. Puro R. Okay, welcome kayo, teacher. Sana makasama ka namin ulit. Was it in GCF before or here in the current job? Previous school. Okay, welcome, Teacher Roxanne. Okay? Yan, welcome back, Teacher Jess. Dami nating teacher. Ha? Teacher Rona, si Teacher Roxanne, si Teacher Jess. Welcome. Welcome sa inyong lahat. Meron pa bang first timer dito? Ang hirap kasi, no? Kasi puro tayo mga nakatalukbong eh. At makilala yung mga muka. Okay, so nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa ating worship service kaninang umaga. Siyempre si Kuya Pao, ang ating preacher kanina. Psalm 84, yung ating pinag-aralan. Okay, so magkaroon tayo ng maikling panahon. Wala naman tayong bagong announcement, no? Wala namang hindi nabanggit siguro sa mga birthday celebrant kaninang umaga. So, start na tayo. Magkaroon tayo ng maikling panahon ng pananahimik. We also have the celebration of the Lord's Supper this afternoon. So, kasama yan sa ating pagsamba ngayon. Manalangin tayo. Maganda tayo sa Panginoon. Okay, para sa una nating pag-awit ng salita ng Diyos, bahagi ito ng ating pagsamba sa Kanya, tayong lahat ay tumayo, awitin natin ang Anong Dakilang Pag-ibig. Sa langit na ang anak ay
manalangin tayo. Aming Ama, kami po ay totoong hindi matatapos sa aming pagkamangha, sapagkat Ikaw na Diyos na sadyang napakatayog. Ikaw ang Diyos na buhay, ang totoong Diyos. Banal, dakila, ay umibig. At hindi lang basta umibig sa salita, kundi umibig sa gawa, sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong bugtong na anak, na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo, upang mabuhay, upang mamatay, at upang muling mabuhay mula sa mga patay. Salamat nga po, O Diyos, sapagkat sadyang hindi maiintindihan ng husto ng aming mga simpleng pag-iisip ang lalim, ang lawak ng iyong pagmamahal. Salamat po, O Diyos, sapagkat hindi requirement para kami maligtas ang maunawaan namin ng lubos ang ibig sabihin ng iyong pagmamahal. Ang inyo pong ginawang paraan ay dapat lamang naming panampalatayanan. Salamat po sapagkat maging ang aming kakayahang manampalataya ay hindi po produkto ng aming sariling pagsisikap. Ang aming pong kakayahang ilagay sa kamay ng Panginoong Jesucristo ang aming buong buhay ay gawa mo rin sa amin. Kaya talaga, O Diyos, na hindi dapat matatapos ang aming pasasalamat sa iyong pagmamahal sa amin. Ang hiling namin, O Diyos, tulungan mo kami na hindi lamang maranasan kung anong ibig sabihin ng totoong pagmamahal, kundi ito ay maiparanas din sa iba sa pamamaraan na abot kaya namin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maging tagasunod ng halimbawa ninyo sa totoong ibig sabihin ng pagmamahal. Iniutos niyo po sa amin na sundan ang halimbawa ng inyong anak, na kung talagang kami umiibig sa aming kapwa, ay handa naming ibigay ang aming buong buhay para sa kanila. Ito ay maaring sa pamamagitan ng literal na pamamaraan ng pagbibigay. Kung hindi man yun ang kalooban mo, may mga paraan upang may pagsasakripisyo, and also with selflessness ay ibigin namin ang isa't isa. Hiniling po namin, O Diyos, na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita, sa aming pag-aawit ng inyong mga salita, pananalangin ayon sa inyong salita. Kami po ay inyong tulungang makapag-aral ng mabuti, makafocus kami ng mabuti. Ang oras na ito ay sadyang nakakaantok sa amin. Tulungan niyo po kami na hindi kami magkaroon ng nagliliwaliw na isip. Ihanda namin ang aming buong pagkatao sapagkat meron din kaming pagdiriwang ng banal na hapunan ngayong hapon. Ang isa sa mga pinananabikan na namin na gawain na matagal po naming hindi naranasan, matagal kaming hinto dahil sa pinagdadaanan naming krisis sa panahon na ito. Hinihiling po namin, O Diyos, tulungan mo kami na maging maligaya sa bawat yugto ng aming pagsamba. Kung paano kami sinamahan mo kaninang umaga, ganun din naman ngayong hapon. Gawin yung makapangyarihan ang pagdating ng katotohanan ng inyong mga salita sa aming buhay. At tulungan mo po kami magkaroon ng tamang pagtugon. Pagtugon ng may pagtitiwala, pagtugon ng may kagalakan, pagtugon na handang ibigay ang aming lahat para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Nihiling po namin ingatan mo maging aming mga kapatid, mga kaibigan na papunta pa lamang sa lugar na ito. Maaring ang iba ay nasa daan na ngayon. Ingatan niyo po sila. At sana, O Diyos, ay ipakita niyo po sa amin na ang panahong ibinibigay namin sa iyo ay sadyang kapakinabangan. Dahil alam naming pagpapalain mo kami. Kaya ang lahat ng ito ay dalangin namin sa iyo sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Pwede na po tayong umupo. Okay, bahagi po ng ating pagsamba ay ang pagkakaloob natin para sa gawain ng Panginoon. So habang ito po ay ating nililikom, tayo po ay aawit. Ito po ay isang bagong hymn, pero madali lang naman ang kanyang tune. May kinalaman ito sa ating paksang pag-uusapan ngayong hapon. Ang title ng hymn na ito is Jesus
is our shepherd. Awitin po natin to. Jesus is our shepherd, is the voice we hear, folded in His bosom. What have we to fear? Only let us follow whither He doth to the thirsty desert, or the dewy mead. Jesus is our shepherd, well we know His voice, how His gentlest whisper makes our hearts rejoice, even when it chideth, tender is His tone. None but He shall guide us, we are His alone. Jesus is our shepherd, for the sheep He bled. Every lamb is sprinkled with the blood He shed. Then on each He setteth His own sacred sign. They that have my spirit, these that He are mine. Jesus is our shepherd, guarded by His arm. Through the walls He threatened, none can do us harm. When we tread that valley, dark with fearful gloom, we will fear no evil, victors for the truth. Okay. Napakagandang awit. Ngayon pong hapon, ang pag-aaralan natin ay ang ika-4 sa mga I am sayings ng ating Panginoong Hesukristo. Ito pong pang-4 na ito, maaring hindi pamilyar ang marami, pero ang totoo, siya ay kilala, ng maraming mga mananampalataya. It may not be the first among the 7 sayings, but in many Christians, it's one of the most popular. Pero hindi ibig sabihin na dahil ito ay popular sa maraming mga mananampalataya, ay alam na natin ang lahat patungkol sa ibig sabihin ng pagiging pastol ng mga tupa. Pag pinag-aralan niyo ang Biblia from the Old Testament, makikita mo na yung paggamit ng larawan ng pagiging pastol. Si Yahweh, inihambing niya ang kanyang sarili sa pagiging pastol ng kanyang mga tao. At habang pinag-aaralan mo yan, mapapansin mo na sa paglalarawan ng Diyos sa kanyang sarili bilang pastol, laging mayroong contrast, na ginagamit siya o pinapaliwanag siya with unfaithful shepherds. Sa Old Testament, tinatawag ding mga shepherds of the people of God, ang mga lingkod ni Yahweh. But the conclusion is always consistent. When we talk about the true shepherd of the people of God, in the Old Testament, that's Yahweh alone. Si Yahweh lamang ang ating pastol. Diba, kilalang-kilala natin yung awit 23. The Lord is my shepherd.
No? At alam din ng mga Israelita yan. Ngayon, hindi po yan nagbago when you go to the New Testament. Ang paggamit ng larawan ng pagiging pastol ay ginamit ng Panginoong Hesukristo. Siya na Diyos na nagkatawang tao. Pero instead of emphasizing that He is the true shepherd, kung paano ganun yung ginawa ng kanyang Father in the Old Testament, the Lord Jesus Christ in the New Testament referred to Himself as the good shepherd. Siya ang mabuting pastol. Now, pag-aralan natin, pagbulay-bulayan natin kung anong ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang paggamit at pagturing sa kanyang sarili, I am the good shepherd. So basahin po natin ang ating text ngayong hapon sa Juan kabanatang 10 talatang 11 hanggang 18. John chapter 11 or John chapter 10 verses 11 to 18. Babasahin ko po mula sa ang Biblia na salin. Verse 11. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa. Nang makitang dumarating ang asong gubat, ay pinababayaan ng mga tupa at tumatakas. At inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin. At kilala ako ng sariling akin, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama, at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Verse 17, dahil dito ay minamahal ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Ito po ang salita ng Diyos. Dalawang bagay ang ating bibigyan ng diin mula sa mga talatang ito. Number 1, the good shepherd is willing to die for the sheep. Ang mabuting pastol ay handang mamatay para sa kanyang mga tupa. Pangalawa, the good shepherd is well known by the sheep. Ang mabuting pastol ay kilalang kilala ng kanyang mga tupa. So yun yung dalawang point na ating pong pag-uusapan. Let's look at the first one. The good shepherd is willing to die for the sheep. Hindi tayo pamilyar sa trabaho ng pastol. Diba? Especially us, city folks. No? Siguro nakikita lang natin ang pastol sa mga YouTube videos, movies, or even depictions in novels. Pero sabi ng marami, maaaring ito ay bunga ng kanilang kakulangan sa pagkaintindi ng trabaho ng isang pastol. Many think that being a shepherd is a boring job. Sabi nila, boring ang magiging pastol ng mga tupa. Bakit nila nasabi yan? Kasi daw, gigising ka ng maagang maaga. Every day. And then, dadalin mo yung iyong mga tupa sa labas. Anong dahilan kung ba't dadalhin mo ang mga tupa sa labas? Para sila'y pakainin. Habang kumakain daw ang mga tupa, ang mga pastol ay nagbabantay sa kanyang mga tupa. Pagka daw sa isang lugar, dinala niya ang kanyang mga tupa, kakain sila doon. Pag wala na silang makain doon sa lugar na yon, anong gagawin ng pastol? Ililipat ng lugar yung kanyang mga tupa into those greener pastures. To do what? To eat again. So, paulit-ulit daw. No? Day in, day out, ganyan daw ang routine ng mga shepherd. Ganyan ang trabaho, paulit-ulit. Ngayon, tanong, ito nga ba talaga ang trabaho lamang ng mga pastol? Totoo bang nagpapakain lang sila ng mga tupa?
Na kung ito nga talaga ang trabaho ng mga pastol, then wala nang tatalo sa pagiging boring ng trabaho ng isang shepherd. Pero alam nyo, more often than not, pag ang mga tupa ay inilalabas, lalo na sa mga lugar na open, they are always in danger. So pag ang tupa ay nasa labas at laging nasa panganib, ibig din sabihin nun, nasa panganib din palagi ang buhay ng kanyang pastol. So hindi totoo na ang pagiging shepherd is a boring job. Siguro mas totoo kung sasabihin natin ang pagiging shepherd is a very dangerous job. Now, bakit pinili ng Panginoon na ikumpara ang kanyang mga tao sa tupa? Eh, lagi natatanong yan, no? Whenever we talk about Psalm 23, yung passages in the Old Testament describing Yahweh as the shepherd of God's people. When we go to this passage, the Lord Jesus telling us that He is the good shepherd. Ang laging pumapasok sa isip ng marami, minsan nagiging point sa kanilang mga sermon, bakit pinili ng Panginoon na ikumpara ang kanyang mga tao sa mga tupa? Bakit hindi sa mga aso? Bakit hindi sa mga baka? Ano pa ba mga hayop na pwede mong pagsama-samahin para ipastol? Bakit hindi doon? Bakit sa tupa? Sabi ng iba, dahil ang mga tupa daw ay mga stupid sheep. Narinig ko na yan personally. Kaya daw kinumpara ng Panginoon ang mga mananampalataya sa mga tupa dahil ang mga tupa daw ay mga stupid animals. Ibig kong sabihin, mga Christians, stupid? No, I don't think that the sheep are stupid. I tried to browse the internet, try nyo rin. Type nyo sa Google, list of the dumbest creatures on earth. Magugulat kayo. Makikita nyo, nandun sa listahan yung ostrich. One of the dumbest huge bird on the planet Earth. Makikita nyo dun yung hayop na kung tawagin ay kakapo or cane toad or even flamingo. But every time I try to search different websites, I do not find the sheep on the list. Ibig sabihin, kahit mga expert, they do not say that sheep are stupid. So, mali yung conclusion ng iba na kaya kinukumpara ng Panginoon ang mga mananampalataya sa tupa dahil ang mga tupa daw ay stupid, dumb creatures. No? I think the reason is simple. Kaya kinukumpara ng Panginoon ang kanyang mga tao sa mga tupa because sheep are very dependent creatures. That's the answer. Not because the sheep are stupid. The sheep are very dependent creatures. Anong sabihin nun? They cannot live on their own. Ang mga tupa hindi mabubuhay yan. Pag dinala mo yan sa labas at hindi mo pa babantayan, more likely they will die. If you will leave them outside without protecting them, they will die. And besides, I think the right question is, hindi yung bakit ikinumpara ng Panginoon ang kanyang mga tao sa mga tupa. The right question is, bakit ikinumpara ng Panginoon ang kanyang sarili sa mga pastol? That's the right question. Even in the Old Testament, when you see the picture of Yahweh as the shepherd of Israel, dapat ang tanong, why did God compare Himself to a shepherd? Dito natin mapapatunayan kung bakit sinabi ng Panginoon that He is a good shepherd. Siya ay mabuting pastol. Ang focus dito hindi yung sheep. Ang focus dito ang pastol. Ang focus dito ang Panginoong Hesukristo. Napansinin ninyo, there is a comparison and contrast happening in verses 11 to 13. Sa binasa natin kanina. And what is this comparison and contrast between the good shepherd and the hired servant or yung tinatawag na hireling? Kinukumpara dyan. And there are times, kasi may mga pagkakataon na ang shepherd hindi niya mababantayan ang kanyang mga tupa. Siguro nagkasakit siya.
Walang ibang magbabantay. So anong gagawin nila? Mauupa sila ng isang alipin para bantayan ng mga tupa sa buong maghapon. Minsan, ikakasal ang pastol. Walang mag-aalaga sa mga tupa. Magbabayad sila ng tagapag-alaga. Kung gaano man katagal mawawala yung pastol. Siguro mag-honeymoon pa siya. Kailangan may magbantay sa kanyang mga tupa. Yun yung mga tinatawag na hireling. Hired servants. But the concern for the sheep is tested when danger is around the corner. Malalaman natin kung yung nagbabantay doon sa mga tupa ay totoong pastol, mabuting pastol, o yung inupahan lamang na alipin. Pagka may panganib na, pag nandyan na yung mga mababangis na hayop, kasi yung mga tupa, pag nilabas mo yan, they are exposed to wild animal attacks every time. Easy praise. Parang ready meal ang mga tupa pag nilabas mo yan doon sa bukid. Ready meal. Bakit sinabing ready meal? Kasi pag nandyan na yung mga mababangis na hayop, at sila'y umaatungal na sa mga tupa, alam nyo, wala nang gagawin ng tupa kundi huminto. No? Kahit may pangahihinto yan at wala nang noise na gagawin yan. Minsan, hindi na alam talaga ng pastol na nilalapa na pala yung kanyang tupa. Dahil pag natetrete ng buhay ng mga tupa, they will just simply stop whatever they're doing and they will not make any noise whatsoever. Ganon katindi na alagain ang mga tupa. They are very dependent creatures. Pero bakit sinabi ng Panginoon that He is a good shepherd? It is not simply being a good provider that makes a shepherd good, no? Kasi pakain, dinadala sa mga maraming green food. Okay, good shepherd na siya. Hindi yun eh. Hindi yun ang point ng metaphor. The Lord mentioned not once, pansinin niyo ito doon sa binasa natin kanina, the Lord mentioned not once, but 4 times. Verse 11, verse 15, verse 17, verse 18, ng that the good shepherd lays down his life for the sheep. That makes a shepherd good. Hindi yun na marami siyang pinapakain sa tupa, pinapataba ang tupa. Hindi yun. A shepherd is good when he is willing to lay down his life for his sheep. The shepherd is good because he is willing to die for his sheep. Kaya sinabi ng Panginoon na siya ang mabuting pastol sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Dito lalong lumilinaw yung comparison and contrast between the good shepherd, the true shepherd, and the hireling. The hireling is not even considered a shepherd. At tingnan niyo yung verse 12a ng ating text. Anong sabi dyan? Ang upahan ay hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa. Nang makitang dumarating ang mga asong gubat, ay pinababayaan ang mga tupa at tumatakas. Nakita mo yan? Doon mo mapapatunayan kung yung nagbabantay, totoong pastol o mabuting pastol o yung isang bayarang alipin lamang. Nauuna siyang tumakas pag nandyan na yung mga mababangis na hayop. Pero yung totoong pastol, yung mabuting pastol, ibibigay niya yung kanyang sarili, mailigtas lamang ang kanyang mga tupa. Kasi hindi pagmamayari ng mga pastol o mga bayarang alipin na ito ang kanilang mga tupa, so they don't love the sheep. Gagamitin pa nga niya ang mga sheep na ito to save himself from danger. Ipapakain sa mga masasamang hayop para hindi siya mapahamak. Yan, hindi totoong pastol. Hindi mabuting pastol. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo tinawag na totoo at dakilang pastol, mabuting pastol, dahil kung hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi tayo maliligtas. So that's what we're going to do this afternoon. We will once again celebrate the Lord's Supper. Pinapatunayan dito kung ang ating mabuting pastol hindi namatay, wala tayo ngayon
sa kalagayan natin bilang mga anak ng Diyos. But the next question in relation to that is, why did the Lord Jesus give His life for us? Bakit nga ba binigay ng Panginoon? Hindi man niya pwedeng, diba? Bayaran na rin yung hireling, mamatay para sa tupa. Bakit kailangan siya? Dalawang bagay binigay sa ating dahilan dito. Number one, the first reason why the shepherd would be willing to die for the sheep is this: He owns us. He owns us. Pagmamayari tayo ng mabuting pastol. The hireling saves himself from death instead of the sheep because he is not the owner. Tingnan mo yung verse 12 ulit ng ating text. Sabi diyan, ang upahan ay hindi pastol. Now, I have a problem with the translation ng ang bagong ang Biblia. I even checked it on the book form, not only on the digital copy. Nakalagay doon, ang upahan at hindi pastol. The right translation should be, ang upahan ay hindi pastol. And that's why, hindi ako nagkakamali doon sa sinasabi ko. Talagang, ang dapat na translation, ang upahan ay hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa. Nang makitang dumarating ang asong gubat, ay pinababayaan ng mga tupa at tumatakas. Nauna pang tumakas kesa dun sa mga tupa. Dahil hindi niya pagmamayari ang mga ito. Alam niyo yung original word na ginamit ni John dito sa verse 12a is much more valuable. It's stronger than the simple possessive pronoun own. Diba? Pagmamayari, own. He owns us. Ang ginamit sa original dito is an emphatic adjective which means private or personal. Bakit ko sinabing ito ay stronger word? Everything about the sheep is taken personally by the shepherd. Yun ang ibig sabihin dyan ng sumulat. He takes the threat of danger towards the sheep a personal matter. Ganito yung ating Panginoon na mabuting pastol. Kung ang tupa niya ay nasa panganib, He will be taking that personally. It's something that He will take care of Himself. That's a personal matter for Him because He owns the sheep. Alam mo kung naiintindihan natin yung sense na yon, nung possessive pronoun na ginamit dito, mag-worship tayo sa Panginoon. Imagine, He will not let us die on our own. Instead, He will die for us because yung banta ng panganib sa atin, it's something personal for Him. Gagawin niya ang lahat to keep us alive, even by sacrificing His own life for us. Ganyan katindi ang pagmamahal ng mabuting pastol. Ganyan ang ibig sabihin ng krus para sa atin. But there's a second reason kung bakit binigay ng Panginoon ng kanyang buhay para sa atin. He cares for us. Verse 13 ng ating text, anong sabi dyan? Tinutukoy yung binabayarang alipin para magbantay ng mga tupa. Sabi niya, siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at walang malasakit sa mga tupa. Ano nga, mga asahan mo? Diba, ang trabaho niya lang magbantay. Hindi naman siya binayaran para ibigay ang kanyang buhay para sa mga tupang hindi niya naman pagmamayari. The true shepherd pays special attention to his sheep. Yun ang ibig sabihin dito. Yung ginamit na original term dyan, di ba? Ang shepherd na totoo, ang mabuting pastol, he pays special attention to his sheep. Oh, let's put it in a more simple way. The shepherd, the good shepherd, worries more about the sheep than his own life. Ayun, mas madaling intindihin. Nagmamalasakit siya sa atin. Mas iniisip niya tayo kaysa sa kanyang sarili. Lagi niya tayong inaalala. Yan ang ibig sabihin ng pagmamalasakit ng mabuting pastol sa kanyang mga tupa. The shepherd does not just sleep. Kala kasi nung iba, pagka kumakain yung mga tupa, natutulog na lang yung pastol. Hindi. Habang kumakain ng mga tupa, binabantayan ng pastol ang mga ito. Hindi siya natutulog. Nagbabantay siya. Iniisip niya ang alin? Na pwedeng kailan
anong oras pwedeng dumating ang mga mababangis na hayop para patayin ang kanyang mga tupa. So, he keeps watching. Nagbabantay siya. Ganyan ang mabuting pastol. Dahil alam niya na pagka nalingat sa kanya, ang isang pastol, sigurado mamamatay. Naalala niyo yung talinghaga patungkol sa nawawalang tupa? Anong ginawa ng pastol? Hinahanap talaga yun. Bakit? Kasi kung pababayaan niya yung pastol, yung tupa na yan, na nawawala kahit isa, mamamatay yun. He cares for the sheep. The Lord is our true shepherd because He thinks about us, and this alone is a source of eternal comfort. Kung talagang Christian ka, kung talagang tupa ka ng Panginoon, He thinks about you. He pays special attention to you. That's how important you are. He even gave His life for you. Diba? Ang pangalawang point, the good shepherd is well known by the sheep. Before we go any further into this point, gusto ko lang i-clarify ang isa pang napakahalagang reason bakit ang mabuting pastol handang mamatay para sa kanyang mga tupa. Tingnan niyo yung verse 40 ng ating text. Anong sabi diyan? Ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin. Kilala ko ang sariling akin. So the Lord Jesus is elevating here the metaphor into a higher level. Ano ibig sabihin? Ginamit niya yung salitang kilala. I know my own. The knowing intended by the Lord here in His comparison never happens between the shepherd and a true sheep. Bakit? Kasi yung pinag-uusapan natin dito, this is where the metaphor breaks. Bakit? It is not possible for a true sheep to have a relationship with the shepherd. Yun yung sinasabi kasi dito. Nandiyan ang paggamit niyang salitang, He knows His own. Hindi ito yung knowing na mental exercise of discerning something. Sabi ng iba, kilala daw ng mga pastol ang kanilang mga tupa dahil ito ay may mga palatandaan sa kanilang mga tupa. Maaaring totoo yun sa totoong pastulan, pero dito ang ginamit na salita ay may kinalaman sa pagkakaroon ng relasyon. And that cannot happen between a shepherd and a true sheep. But this can happen between the Lord Jesus Christ and His people. Diba? Pwede tayong magkaroon ng relationship sa Kanya. In fact, the Lord was willing to die for His sheep because He has a special relationship with them. At tandaan niyo sinabi ni Apostle Paul, God decided to love us before the foundation of the world. Diba? Nagdesisyon na ang Diyos na ibigin tayo. He already loved us. We became the apple of God's eye, even before the creation of the world. This is relationship terms. We have this personal relationship with our good shepherd. Yun yung ibig sabihin, diyan nakilala ng pastol ang kanyang sariling mga tupa. Now, this is the basis of the next part of the verse. Ituloy natin yung sinabi dun sa verse 14. Sabi, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Dito ko binasa yung second point. A good shepherd is well known by his sheep. Okay, pero isang bagay gusto kong pansinin ninyo merong order. Ang sabi doon, kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Nakita niyo, kanino nagsimula yung initiative na magkaroon ng relationship? Yung bang tupa ang nagsimula? Hindi. The initiative of having a personal relationship with the Lord Jesus never came from us. Si Jesus ang nag-initiate. Nauna siyang kumilala sa kanyang mga tao bago ang mga tao na yon nakilala siya. At tingnan niyo yung order. There is a certain order
in this text na unang nakilala tayo o kinilala tayo ng pastol bago natin kinilala ang ating pastol. It is not the sheep that starts the relationship with the shepherd. It's the other way around. O dito pala makikita mo na yung kamalian ng pagtuturo na nakanino daw ang desisyon ng kaligtasan nasa tao. Nakikita mo ang kabaluktutan ng pagtuturo na yon. The ability to decide is not from us. Ang Diyos muna ang kailangan magdesisyon. Ang Diyos muna ang kailangan mag-initiate. Ang Diyos ang kailangan unang kikilos before the people recognizes Him or have relationship with Him. Para sa akin, that's abundant grace, mga kapatid. Mayamang biyaya. Imagine, ang Diyos ang nag-initiate na magkaroon ng relationship sa mga makasalanan. That's grace. Hindi yan isang bagay na deserving natin. Yet, God decided to do it. Pero gusto ko i-clarify, in the light of the previous verses, that this doesn't mean at all that all sinners will be saved without discrimination. The Lord Jesus died, so kung maging malinaw to, for a specific sheep. So hindi lang nito sinisira ang katuruan ng pag-exercise ng free will ng tao para siya'y maligtas. Nasa Arminianism. Diba? Kinukorek din sa atin dito yung idea natin about the election of God. The Lord Jesus died for a specific sheep. Tingnan niyo yung verse 11. Sabi sa ESV, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. For the sheep. That preposition and definite article for the tells us about kung sino itong sheep na ito. These are the elect of God. Yung mga doktrina na inaayawan ng marami, itinuturo ng malinaw sa mga talatang ito. Tinatanggihan ng marami na ang Diyos ang nagdi-decide kung sinong maliligtas. Monergistic. Salvation. Sabi nila hindi. Dapat synergistic. Dapat may papel ako sa kaligtasan ko. Anong sabi? Hindi. It is the shepherd that initiates the relationship, not the sheep. Sabi ng iba, hindi ako naniniwala sa doctrine of election. Diba? Ang lahat ng tao maliligtas eventually. Ano sabi ng talata? The Lord died for the sheep. Ano mo, Paul used the same formulation, but instead of the sheep, he refers to the church. Tingnan niyo Romans chapter 5 verse 8. The same formulation. Kaya lang pinalitan niya yung sheep ng church. Anong sabi din sa Romans 5 verse 8? But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. That's the church. The Christians. Diba? That's doctrine of election. This means that the death of the Lord Jesus was intended for those whom He has chosen. Hindi lang niya inibig ang kanyang mga piniling tao bago pa likhain ng lahat. He intended to die for them even before the creation of the world. Ephesians 1 verse 4. Praise the Lord. Ang kaligtasan nasa kamay ng Diyos eh. Wala sa kamay natin. At ito maganda, those whom the true shepherd, the good shepherd knows, will also know Him. Yung kilala ng pastol, kilala din siya. Hindi pwedeng hindi kilala ng tupa ang kanyang pastol. How do we verify this? Look at verse 16 of our text. Sabi niyan, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig.
Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Napakayaman ng talatang ito. Pero dito, nag-provide sa atin si Apostle John ng dalawang pagpapatunay na kilala ng mga tupa ang kanilang totoong pastol. Number 1, they will obey His voice. They will obey His voice. The sheep will obey the voice of the Good Shepherd. Nung nakaraang Lord's Day, kung natatandaan ninyo, sinabi ko sa inyo that the Lord referred to 2 types of sheep pen dito sa passage na ito. Dalawang klase ng kulungan ng mga tupa. Doon sa verses 1 to 5, He was referring to the public sheep pen. Yung kulungan na pampubliko na nasa mga towns, cities, nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung may mga pader at mayroong pintuan. At yung isang kulungan, verses 7 to 10, He was referring to the sheep pen in the countryside. Ito yung tinitipon niya lang yung mga tupa, tapos pinapalibutan niya ng mga bato, pinagpapatong-patong ang mga bato. Wala itong pintuan. Ang pintuan, yung pastol mismo. Doon siya natutulog para walang papasok at lalabas. Nung sinabi ng Panginoon, they will listen to my voice, ang tinutukoy niya dito, nasa isip niya yung unang klase ng kulungan ng mga pastor, yung tinatawag na public sheep pen. Itong public sheep pen, dahil public, maraming mga tupa halo-halo dyan. Ang ginagawa ng mga pastor, pag gabi na, so from the countryside, from the open field, pupunta sila, dadali nila yung lahat ng kanilang mga tupa doon sa town, and then ilalagak nila doon sa mga public sheep pen. So halo-halong tupa yan. Kung 10 flock yan, 10, gaano karaming tupa yung magkakasama sila doon. Malalaki yung mga public sheep pen na yan. So paggabi, matutulog na yung mga pastol, magbabantay noon yung mga porter na tinatawag, tagapagbantay ng pintuan. Ngayon, pagdating ng umaga, diba ang question, paano mapapaghiwa-hiwalay ng mga pastol ang kanilang mga tupa? Alam niyo kung anong ginagawa nila? Tinatawag nila yung tupa nila. Meron silang unique na pamamaraan ng pagtawag sa kanilang mga tupa. Hindi na natin paproblemahin kung pumipito ba to, may turotot ba to, o may tinatawag niya ba sa mga pangalan yung tupa nila? Pero bang Sean the sheep doon? Hindi na importante yon. Ang importante dito, pag tumawag yung pastol at narinig ng kanyang tupa, lalabas sila ng kulungan na yon. They will follow the voice of their shepherd. Mag-search kayo sa YouTube, merong video niyan. Yung public sheep pen, tinawag ng pastol yung mga tupa niya. Yun lang mga tupa niya lumabas. Yung hindi niya tupa, hindi lumabas. Yun yung sinasabi ng Panginoon dito. Pag tumawag ang totoong pastol, maririnig ng kanyang tupa, lalabas sila, susundan nila yung boses ng kanilang pastol. Tingnan niyo yung verse 3 and 4 ng ating text. I think sa ESV ko ito nilagay. Sabi sa mga talatang ito, to him, to the shepherd, the gatekeeper opens. Ito yung nagbabantay sa gabi ng pintuan. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Pansinin ninyo, may progression in verse 3 and verse 4. The sheep listens to the voice, and then what? Follows it. At dito natin malalaman kung sino yung totoong tupa. Nung totoong pastol, nung mabuting pastol. Nare-recognize niya yung boses ng kanyang pastol, sumusunod siya dun sa boses ng kanyang pastol. Ang totoong tupa, sumusunod sa boses ng mabuting pastol. The sheep belongs to the shepherd because it listens
and it obeys. So yun yung sinasabi natin dito. Ang totoong tupa, hindi nagbibingi-bingihan sa kanyang pastol. Ang totoong tupa, pag narinig niya yung boses ng kanyang pastol, yung salita ng kanyang pastol, hindi niya lang marirecognize, salita ng pastol ko to, hindi lang mapuputol doon. Pag na-realize niya, that's the voice of my shepherd, anong gagawin ng tupa? He will follow the voice. The Lord died for a specific sheep, and when the time comes, He will call by name, and they will be what? Converted. Natandaan niyo si Zacchaeus? Sa Luke chapter 19, I think this is one of the best examples of this. Nung ang Panginoong Jesucristo naglalakad, di ba? Hindi naman iniisip ni Zacchaeus na kilala siya ni Jesus. Kilala niya si Jesus because Jesus was popular. Pumanik siya dun sa puno ng sikomoro para silipin si Jesus. Not expecting na pagdating dun sa tapat ng puno, hindi tingala si Jesus sa tatawagin siya sa kanyang pangalan, Zacchaeus, bumaba ka. And then alam na natin kung ano yung nangyari sa story, di ba? At the end of the story, we knew that Zacchaeus was converted. And he even repented of his sins. Ganun ang nangyayari pag tumawag ang pastol sa kanyang totoong tupa. Susunod sa sinasabi ng kanyang pastol. Ang tanong ko sa inyo ngayon, kayo bang lahat ay tupa ng mabuting pastol? Kung naririnig natin ang tinig ng ating pastol, walang ibang response kundi ang sumunod. Pangalawang dahilan, they will belong to the same flock. They will belong to the same flock. Hindi lang sila nakikinig sa boses ng kanilang pastor, but they will belong to the same flock. Tingnan niyo yung verse 16 ng ating text. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. O napakalinaw, the Lord is telling us here that His flock is not only composed of Jews. Hindi lang mga Hudyo. Kasi yung tinutukoy ng Panginoon dito na other sheep that are not in this fold, ay yung mga Gentiles yun. Wala tayong time to expound every point regarding this. Pero kung papansinin nyo, even from the Old Testament, di ba meron tinatawag na the chosen people of God? Pag pinag-aralan nyo mabuti, even in the Old Testament, in the redemptive plan of God in the Old Testament, He had been incorporating what? Gentiles into the chosen people of God. Hindi naman talaga lahat ng sinasabing people of God in the Old Testament, pure-blooded Jews. May mga hindi Jew, may mga Gentiles incorporated. Diba? But here the Lord is telling us na ang direksyon ng pagtawag ng Diyos sa kanyang mga tao from the Jews to the Gentiles. Diba sinabi ng Panginoon yan, salvation is of the Jews. Pero hindi natapos doon kasi nung ang Panginoon ay pumanik na sa langit, isinugo niya ngayon yung kanyang iglesia para ipangaral ang ebanghelyo hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng tao, kasama yung mga Hentil. At tingnan niyo, Acts chapter 28 verse 28. Sa Tagalog, ang sabi niya, maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasan ito ng Diyos ay ipinadala sa mga Hentil at sila'y makikinig. Ito yung mga ibang tupa na wala doon sa kulungan na yon ng Judaism. Now God is calling them to become part of the true sheep of Christ. Another text, Romans chapter 3 verse 29.
Ano sabi niya sa Tagalog? O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, ng mga Hintil din naman. So, anong implication? By implication, kung tatawagin ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga tupa at sila'y pagsasama-samahin sa isang kulungan, matututunan natin dito na sila ng mga ginawang tupa ng Panginoon hindi papakalat-kalat sa labas ng kulungan. Yan yung isang implication dun di ba? Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, ikaw ay ginawa niyang tupa, hindi ka kakalat-kalat sa labas ng kulungan ni Jesus. Kaya walang nagsasabing ako'y tupa, pero ayokong sa loob ng kulungan ni Jesus. Ako'y Christian, pero ayokong maging member ng church. Hindi pwede yun. Kung sasabihin mo ikaw ay tupa, tapos magpapakalat-kalat ka sa labas ng iglesia ng Diyos, anong mas totoo? Tupa ka ba o kambing? Ang totoong tupa na nakikinig sa boses ng pastol, isasama sa iisang kulungan. Diba? Yung mga Hudyo, tinawag niya sa labas ng Judaism. Diba? Sino yung mga unang Hudyong tinawag ng Panginoon sa labas ng Judaism? Yung mga disciples niya. And then, in the fulfillment of redemptive history, nakita mo yung mga Gentiles, pinapasok niya na sa kulungan ng totoo at mabuting pastol. If the goat becomes a sheep, by conversion, he will live with the sheep for the rest of his life. Kung sheep ka, dapat kasama ka ng mga sheep. Hindi kung sheep ka, kung kani-kanino kang bakuran sumasama. Halo-halo na kayo doon, mga kambing, mga aso, mga kalabaw. Hindi. Ang totoong tupa ng Panginoon, sinasama niya, pinagsasama-sama niya sa iisang kulungan. At siya'y mananatili doon for the rest of his life. A true Christian will belong to a true local church. That is a manifestation of the true universal church. So kung Christian ka, dapat hindi lang ikaw nakakaalam. Kung Christian ka, dapat huwag kang pakalat-kalat sa labas ng kulungan ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, pumasok ka sa aking kulungan at manatili ka sa aking kulungan. So ngayong hapon, we'll be celebrating the Lord's Supper. Sana itong mga bagay na pinagbulay-bulayan natin. Sinabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol. Alam niyo, lahat yan nandito sa celebration ng Lord's Supper. Itong patunay ng ating Panginoon ay nagbigay ng kanyang buhay para tayong mga dating kambing, gawin niyang tupa at pagsamasamahin sa isang kulungan. Sana wag natin kakalimutan, hindi na tayo magiging tupa, hindi na tayo magiging kambing kapag ang Panginoon hindi na mamamatay ulit. Namatay lang siya minsan at ang naging resulta nun, He changed us forever. Manalangin po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa mga paalala mo sa amin sa napakagandang mga pananalita na ito. Sinabi mo na ikaw ang mabuting pastol ng iyong mga tupa. Help us, O Lord, not only to understand but to experience the implications of this great saying. At ngayong hapon, magse-celebrate kami ng Lord's Supper. Sana mo, huwag niyong pahintulutan na magkaroon ng disruption sa aming celebration. Masama ang panahon sa labas ngayon, sana hindi mawalan ng kuryente, na natuloy-tuloy ang aming pagdiriwang. Help us, O Lord, to eat of the bread and to drink from the cup, not only remembering a past event, but also enjoying its present reality. In our experience as people who belong to the Good Shepherd. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. In preparation for our Lord's Supper, awitin po natin ang isang bagong hymn. Ang title po nito ay Remembrance. So it's a communion song. Awitin po natin yan as we prepare ourselves in
for the Lord's Supper this afternoon. Oh, how could it be that my God would welcome me into this mystery? Say, take this bread, take this wine, now the simple made divine, for any to receive. By your mercy we come to your table, by your grace you are making us faithful. Lord, we remember you, and remembrance leads us to worship. And as we worship you, our worship leads to communion. We respond to your invitation. We remember you. See his body, his blood, know that he has overcome every trial we will face. None too lost to be saved, none too broken or ashamed, all are welcome in this place. By your mercy we come to your table, by your grace you are making us faithful. Lord, we remember you, and remembrance leads us to worship. And as we worship you, our worship leads to communion. We respond to your invitation. We remember you. Dying you destroyed our death, rising you restored our life. Lord Jesus, come in glory. 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 Lord, we remember you, and remembrance leads us to worship. And as we worship you, our worship leads to communion. We respond to your invitation. We respond to your invitation. We remember you. Okay. Ngayon pong hapon ay darako tayo sa pagdiriwang natin sa banal na hapunan. So every time we gather, there's always this question, why is the celebration of the Lord's Supper a big deal to the Church of Christ? Bakit ang mga totoong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo hindi dapat nag-skip participating whenever the supper is available? Bakit nga ba? Bakit kung totoong Christian ka, dapat wala kang dahilan para hindi kumain ng tinapay at uminom mula sa kopa na may katas ng ubas? Well, the simple answer is this: the Lord Jesus commanded us to do it.
That's the reason why it's a big deal. That's the reason why it is very important for a Christian na pagka may Lord's Supper, you participate, you anticipate, you enjoy being with the church. Inutos to ng Panginoon. Anong sabi dun sa 1 Corinthians 11:24 to 25? And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." So you see, utos ng Panginoon eh. So kung Christian ka talaga, hindi ka na dapat sabihan, you should participate. Diba? You should be available and you should grab the opportunity to join the church in the celebration. Kahit nga hindi ka naman member ng ating church, but you are a Christian of good standing from other evangelical churches, you can still join. You will be allowed to join. Bakit? Inutos ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya that we should be part of this communion. Pero alam nyo, hindi lang sinabi ito ng Panginoon for the sake of just doing it. Na parang, sige, gagawin ko na nga kasi baka madisiplina ako pag hindi ko ginawa. Baka pag hindi ako sumama, i-admonish ako ng aking mga elder. Bakit paulit-ulit akong nagdadahilan? So sige na, gagawin ko na nga. Participating in the supper is not an end in itself. Alam niyo, every time we participate in this Lord's Supper, something happens. May nangyayari. No? May nangyayari. And we should be anticipating that. Ano sabi nun sa 1 Corinthians 11:26? "For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Yung palang Lord's Supper is a means of grace. Alam niyo, the number one means of grace is the preaching of the gospel, the preaching of the Word of God. The Lord's Supper is preaching of the gospel. Every time we think about preaching of the gospel, we often say, well, it's preaching of the gospel to the unbelievers. Hindi. Preaching of the gospel is for us. So pagka tayo nagpa-participate sa Lord's Supper, we are preaching the gospel to ourselves more than doing it for others. The Lord's Supper is preaching the gospel to ourselves. Pinapaalalahanan natin sarili natin, bakit tayo Christian? Pinapaalalahanan natin yung ating sarili, bakit tayo naligtas? Anong basis ng ating salvation? It is what is being represented by the bread and the wine. At yun ang gagawin natin ngayong hapon. So malinaw din ang implication, if you are not a true Christian, if you are not a sheep of the Good Shepherd, then do not assume na tinatawag ka para makisama sa pagdiriwang ng banal na hapunan. Remember, the Lord, the Good Shepherd, is only calling the sheep. Kung hindi ka sheep, ang tawag sa iyo ng mabuting pastol, manampalataya. Diba? Magsisi, manampalataya. Dapat maging tupa ka muna bago ka kumain at uminom mula sa kamay ng ating mabuting pastol. Diba? Kung hindi ka pa Christian, think about your relationship with Jesus. Ikaw ba ay nagsisinat na ng palataya sa Kanya? Kung ikaw'y totoong tupa, then go ahead. Join us as we eat the bread and drink from the cup. So unahin natin ang tinapay. So hindi ko na po puputol-putulin sapagkat pinutol-putol na ni Pastor George kaninang umaga na yung tinapay natin. So, bawas ang aking ang pagputol-putol. So ito ay nag-iisang tinapay, naririnig nyo naman yan palagi, at ito ay pinagpuputol-putol
Siguro, gusto ko lang sabihin, we do not eat the bread to simply remember the death of the Lord. Yun ang isa sa mga misconception. Yung tinapay, papaalalahanan tayo na matay ang Panginoon sa nakaraan. We should always remember that the bread, every time we eat of it, it's a present communion with the Lord Jesus Christ. Siguro ang tanong, bakit nga ba inihalin tulad ng Panginoon ng kanyang katawan sa tinapay? Pwede ba natanong yan? Bakit tinapay? Bakit hindi mansanas? Bakit hindi papaya? Bakit tinapay? Ang ginamit na larawan ng ating Panginoong Jesucristo to describe His body. Well, ang simpleng sagot na pumapasok sa isip ko ay ito. Kapagkat ang tinapay, ang pagkain. Laging pinapaalala sa atin, pagkain. So okay na, kahit hindi natin, okay na. Okay ba? Puputol-putol yung sige. Ayan. Kunin mo na lang siguro yan. Bakit tinapay? Diba? Kasi we need to eat every single day. Diba? Walang tao dito hindi kumakain. And the bread is the reminder that we should always eat. So that's the reason why the Lord used the bread. The Lord wants us to be reminded that we need Him every day. We need the Lord Jesus Christ every single day. We need the Lord Jesus Christ to live in this world. Every time we eat of the bread, we remind ourselves, I need the Lord. That's one of the implications. And also, as we eat from the bread, so sana maalala natin ang Panginoon bilang totoong tinapay na nanggaling sa langit. Nang sino mang kumakain ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So paanyaya pa rin sa mga hindi mananampalataya dito. Kung kayo hindi pa mananampalataya ang tinapay, maaring hindi kayo kakain ngayon, pero sinasabi sa atin, pwede naman kayong kumain sa susunod. Dahil kailangan nyo ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, so bago natin kainin ng tinapay, and as we eat it, we should be grateful. So manalangin tayo ng pasasalamat para sa ating pagsasalu-saluhang tinapay. Hilingan natin si Kuya Philip na manalangin para sa tinapay na tatanggapin natin. Amen.
Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang binigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Darako naman po tayo sa kopa na may katas ng ubas. Na ang pag-inom ng alak ay mababasa natin sa mga pahina ng Biblia. From the Old Testament to the New Testament, we see the people of God drinking wine. Pero hindi po sila umiinom ng alak para maglasing. Yung mga alak na galing sa katas ng ubas, ang kanilang pag-inom ng alak is an expression of their thankfulness for the blessing of God of great harvest. So yan ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo ay umiinom ng alak. But the Lord Jesus used this imagery of the wine to refer to the sacrifice of His own blood. Inialay niya ang kanyang dugo para pambayad sa ating kasalanan, pantubos sa atin. Because He wants to remind us, He wants to teach us that His Father in heaven gave us a better blessing. Nagbigay ang kanyang Ama ng higit na pagpapala. Hindi lang nagbigay ang Panginoon ng masaganang pag-aani para sa kanyang mga anak, kundi ang Ama sa pamamagitan ng kanyang anak, nagbigay ng buhay na walang hanggan. That's the ultimate kind of blessing. So the Lord's Supper is not just a time of reverent reflection. Totoo yun. Pag tayo nasa banal na hapunan, tayo ay nagpapasalamat, nagbubulay-bulay, nagmumuni sa mga katotohanan ng ginawa ng Diyos sa atin. But it is also a time of joyful celebration because God gave us what we do not deserve. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapatawaran, pagtanggap, inampun tayo upang maging kanyang mga anak. Tayo ginawa niyang tupa sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili, at tayo dadalhin niya sa buhay na walang hanggan, sa bagong langit at sa bagong lupa. And this should always, bring forth happiness, joy sa ating mga puso. Kaya hindi laging dapat malungkot kapag may Lord's Supper. We should be joyful sapagkat ang ating pinagdiriwang ay ang biyayang masagana sa pamamagitan ng anak ng Diyos. So we should abandon our attitude of being the so-called privileged. Hindi tayo niligtas ng Diyos dahil tayo worthy. Tayo niligtas ng Diyos because He decided to love us despite of the fact that we are unlovable. So we should be humble. Dapat maibaba tayo because we are surprised by God's grace. So manalangin po tayo before we receive the cup with wine. Hilingan natin si Kuya Bimbo to say the Thanksgiving prayer. Amen.
Para sa mga mananampalataya, ito ay paanyaya na tayo ay sumama sa pagpapasariwa ng ginawa ng Panginoong na pagsasakripisyo. Kaligtasan natin ang ibig sabihin ng mga ito. Para sa hindi pa mananampalataya dito, kayo nalagpasan, hindi kayo nilalagpasan ng paanyaya. Patuloy ang paanyaya ng Panginoon na kayo ay lumapit sa Kanya. Walang bayad. Come, sabi ng Panginoon, and drink so that you will have eternal life through Him. Sa gayunding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa iyo for once again allowing us to come on your table. At dito pinapakita niyo po sa amin muli ang inyong pagiging mabuting pastol sa amin. Kami ginawa niyong tupa sa pamamagitan ng pag-aalay ng inyong sariling buhay. So help us, O Lord, to love you by giving ourselves to you entirely, selflessly. Not only to you, but even to our fellowship, to the church, kung saan ibinigay mo ang iyong buhay. Hiniling po namin, Panginoon, sana sa susunod mag-anticipate kami, ma-excite kami para sa pagdiriwang sa banal na hapunan. Gagawin namin ito hanggang sa kami dumating sa bagong langit at sa bagong lupa, kung saan kami magtitipon sa hapag, kung saan kasama ka namin in body. Salamat, Panginoon, sapagkat yun ay aming inaasam-asam. And every time we do this, we are reminded that it will be something that will happen for sure sa inyong muling pagparito. So help us to live until you come back again. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang ating doxology as we end our worship this afternoon. Praise God.